Alam mo, ako, tatay ko si Buano. Ang nanay ko ang Mindanawan. Tito ko, Bisaya. May mga Maranao dito. May Maranao, may Igorot, may Bagogo kami doon. Tayong lahat magkaiba-ibang salita. Tayong iba't-ibang kultura. Alam mo, sa totoo lang, halos ugali, meron tayong pamaraan sa kultura ng tribo mo na hindi naiintindihan ng iba. Kaya, isip ka na isip. Presidente ka na! Presidente ka na! Yan! Yan tayo magkaisa sa Pilipinas! Yan ang totoong pagkakaisa! Yan! Duterte! 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 tayo magkaibang-ibang ugali, lahat na. Itsura, mga pagpangganyan, mapuputin talaga. Ano yan? Ano ang Diyos? Noong panahon, ulipin lang tayo ng mga Amerikano pati Pastor. Pag isang araw, we decided to build a nation. Magkaiba bang prinsipyo noon? Pero sabi ng mga lolo ng lolo ko, ito ang dapat natin gawin. Pagkaisa tayo, pareho ang mukha natin. Yes! Malaysian, Malay tayo, Malay, Indonesian, halos magkamukha. Ang problema dito, yung mga minunong natin, pumayag ng isang bansa. They agreed to one nation and to build a country and to also elect leaders to run government. Ang role noon, ang pinag-usapan, was there will be brotherhood and there will be equality and there will be justice and fairness. Kaya itong vlog na ito, pinahalikan ko to kasi ako nasasabi sa inyo ngayon. Ako po si Rudy Duterte. Ako po'y Pilipino. Mahal ko po ang bayan because it is the land of my birth. It is the home of my people. Kaya naman, kami sa Mindanao, nasanay kami na parang sabihin ng mga leader, oh, dito tayo. Opo. Dito tayo. Opo. Saan? Huwag kayo dyan. Opo. Ito yung presidente natin. Opo. Kami sunod-sunod lang. But you know, I would like to remind everybody that we have a contract with each other. Fairness, justice, and equality and brotherhood. Eh, ilang taon na, ilang administrasyon, sa ano ang prinsipyo that was agreed upon by our forefathers? Saan yung gobyerno na may fairness, may equality, may justice? Eh, Presidente Arroyo, matatapos na lang ang termino ni Pinoy, hanggang yan sa kulungan pa. Eh, si Mayor, abogado kami. You know, pag kinulong mo isang tao at matagal na wala ka namang ginagawa para mahusgaan siya sa court of justice, that is unfair. That is injustice. Eh, di mo tataga ako, I supported the administration. I never asked money during the campaign, not a single centavo. Aquino won. Wala siyang nakitang anino ko sa Malacanang. Pero nung lamak na yung mga droga, paniniwala, tumalag na po ako. Kasi there is injustice,
There is criminality na hindi na makontrol. E paano pati ang taga-gobyerno kasali na? Yan ang problema, pati sa mga pulis. Doon sa Manila, wala dito, puro mga dito, kontrolado na yan. Sila na ang dadala ng kidnapping, sila na ang deliver ng droga. Putang inang bayan. I said some time ago, Mr. President, please do something about the flooding of drugs in the country. Yung mga anak namin, nagugugog na. At ngayon itong mga putang ina, umakit.